Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito, Isabela. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil sa huli, wala ka ring mapupuntahan. Ang malamig at walang emosyong boses ni Rafael ang bumasag sa katahimikan ng silid na tila isang talim na dumaan sa gitna ng kadiliman. Walang babala, walang pag-aalinlangan. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa asawang nangako ng katapatan sa harap ng dambana, kundi mula sa isang estranghero na may pusong gawa sa bato. Sa sandaling iyon, nakaupo si Isabela sa gilid ng kanilang kama. Nanginginig ang mga kamay habang maingat na tinutupi ang isang maliit na puting guwantes. Ang guwantes na gagamitin sana ng kanyang anak na si Lucian para sa susunod nitong check-up. 3 linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang isilang niya ang sanggol. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ang kanyang sinapupunan ay tila may kumikirot pang alaala ng panganganak, at ang kanyang isipan ay pilit na lumalaban sa puyat at pagod ng isang bagong ina. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matinding lamig. Hindi ito mula sa aircon, kundi sa timba ng tubig na may halong yelo na bitbit ni Rafael. Walang babala, ibinuhos niya ang laman nito sa likuran ni Isabela. Nayanig ang kanyang katawan. Ang lamig ay agad na kumalat sa kanyang balat, tumagos hanggang sa kaibuturan, at nagdulot ng paninikip sa kanyang dibdib. Kumapit sa kanya ang basang tela ng kanyang suot, mabigat at hindi komportable, parang paalala ng isang biglaang pagtalikod. Ang maliit na guwantes ni Lucian na hawak niya ay nabasa, dumulas mula sa kanyang kamay, at bumagsak sa sahig, tulad ng isang pag-asang hindi niya napigilang pakawalan. Ano? Rafael? Bakit? Mahina at putol-putol niyang tanong. Nanginginig ang tinig. Hindi niya mailabas ang sigaw. Tila napipi siya ng takot na biglang sumiksik sa kanyang lalamunan. Ginagawa ko ito para sa'yo, Isabela. Malamig na sagot ni Rafael. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka na tulad ng dati. Nag-iilusyon ka na naman. Malumanay ngunit mapanira ang tono ni Rafael. Humakbang siya palapit at hinawakan ang panga ni Isabela. Pilit na pinatitingala ang asawa upang makita ang kanyang namumutlang mukha sa salamin. Sinasabi ng doktor na may postpartum psychosis ka. Mapanganib ka para kay Lucian. Mapanganib ka para sa reputasyon ng pamilya de Alvarado. Sa pintuan ng silid, isang anino ang sumulpot. Si Renata, ang kanyang matapat na assistant. Nakasuot ito ng mamahaling sutla. Ang amoy ng kanyang pabango ay humahalo sa amoy ng basa at malamig na silid. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi isang mapait na tagumpay. Wala ka nang magagawa, Isabela. Wika ni Renata sa wikang Taglish na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. We already fixed everything. Ang medical records mo, ang testimony ni Dr. Ibarra. It's all set. You are mentally unfit at ako ang mag-aalaga kay Lucian habang nagpapagaling ka sa ospital na pinili namin para sa'yo. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ni Isabela. Ang sakit sa kanyang puso ay higit pa sa hapdi ng yelo sa kanyang likod. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, at ang babaeng itinuring niyang kapatid, ay magkatuwang na humuhukay ng kanyang libingan habang siya ay buhay pa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelo. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumusuko sa bigat ng kawalang katarungan. Napatingin siya sa kuna ni Lucian sa kabilang panig ng silid. Bakante ito. Ang kanyang anak ay wala na roon. Nasaan ang anak ko, Rafael? Nasaan si Lucian? Sa wakas ay nakahanap siya ng boses, ngunit ito ay isang paos na pagsamo. Nasa ligtas na kamay siya, Isabela. Mas ligtas kaysa sa piling ng isang inang hindi na alam ang pagkakaiba ng realidad sa panaginip. Tugon ni Rafael
habang inilalapag ang panpanulat sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo na ang voluntary confinement papers na ito. Kung hindi, kakalad ka rin ka namin palabas ng bahay na ito sa harap ng lahat ng kapitbahay. Isipin mo ang dangal mo bilang opisyal ng Coast Guard. Kung may natitira pa, ang bawat salita ni Rafael ay tila isang karayom na itinutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, paulit-ulit. Ang kanyang dangal, ang kanyang uniforme, ang kanyang pagkatao, lahat ay unti-unting nilalamon ng madilim na planong hindi niya kailanman inasahan. Nanlabo ang paningin ni Isabela, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo na dulot ng panghihina at ng lamig, na tila tuluyan ng nanahan sa kanyang puso. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik, ngunit ito ay punong-puno ng mga bulong ng pagkakanulo. Habang hinihila siya ng dalawang lalaking nakauniforme ng puti na biglang lumitaw sa likuran ni Rafael, ang huling nakita ni Isabela ay ang maliit at basang guwantes ni Lucian sa sahig. Ito ay nanatiling doon, mag-isa, marumi, at tila sumasalamin sa kanyang sariling kapalaran. Sa kaibuturan ng kanyang nanlulumong diwa, isang tanong ang nagpaulit-ulit na tila isang sumpa. Ito ba ang dulo ng lahat ng aking sakripisyo? Ganito ba kadali burahin ang katotohanan ng isang tao? Tumalikod si Rafael at iniwan siyang nakikipagbuno sa mga kamay na pilit siyang iginigapos. Ang huling narinig niya bago tuluyang sumara ang pinto ay ang mahinang halakhak ni Renata na humalo sa ihip ng hangin sa labas. Si Isabela Monteclaro, ang matapang na opisyal ng dagat, ay kasalukuyan ng nilalamon ng isang daluyong na hindi niya kayang pigilan. At sa gitna ng kadilimang yon, tanging ang lamig ng yelo ang nananatiling saksi sa kanyang pagkawala. Hindi ang mga bakal na rehas sa bintana ang tunay na nagkukulong sa akin, kundi ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga taong nangakong mamahalin ako. Ang bawat kasinungalingan ay isang pako na ibinabaon sa aking kabaong habang ako ay humihinga pa. Nagising si Isabela sa isang silid na binalot ng amoy ng luma at matapang na disinfectant. Ang liwanag ng fluorescent lamp sa kisame ay tila sumusugat sa kanyang mga mata, isang maputi at tuyot na liwanag na walang dalang init. Nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga braso na tila may mga pasa mula sa pagkakasunggab sa kanya noong nagdaang gabi. Sa bawat paggalaw niya, ang suot niyang puting damit na gawa sa magaspang na tela ay kumikiskis sa kanyang balat. Isang paalala na hindi na siya ang opisyal na may dekoradong uniforme, kundi isang bilanggo sa ilalim ng maskara ng paggamot. Ang tunay na paghihirap ay hindi ang pisikal na sakit, kundi ang kawalan ng kanyang anak. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila tumatawag sa pangalan ni Lucian, isang uhaw na hindi mapapatid ng anumang gamot. Bumukas ang pintuan at pumasok ang tunog ng gulong ng isang metal na lamesa na tumatama sa semento, isang matinis at nakakangilong tunog na dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama. Si Dr. Melchor Ibarra iyon, ang lalaking may suot na salamin na tila laging nakakubli ang tunay na iniisip. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbibigay ng kapanatagan. Ito ay isang formal na nangiting madalas makita sa mga punerarya. Kailangan mong inumin ang mga ito, Isabela, para ito sa iyong katahimikan, wika ni Dr. Ibarra habang inihahanda ang isang maliit na baso ng tubig at mga tabletas. Wala akong sakit, doktor. Alam ninyo ang totoo. Si Rafael, ginagawa niya ito para makuha ang lahat sa akin. Ang sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bahid ng determinasyon. Iyan mismo ang sinasabi ng mga pasyenteng may matinding delusyon, Isabela. Ang paranoia ay bahagi ng iyong kondisyon, ang malamig na tugon ng doktor. Sa isang mabilis na senyas, dalawang malalaking lalaki ang pumasok at hinawakan ng kanyang mga balikat.
Pilit na ibinuka ang kanyang bibig at ipinalunok sa kanya ang mapait na gamot na tila lason na dahan-dahang nagpapatulog sa kanyang diwa. Nang maiwan siyang muli sa katahimikan, nabaling ang kanyang paningin sa isang maliit na telebisyon na nakasabit sa sulok ng pasilyo na nakatutok sa silid sa pamamagitan ng salamin. Doon, nakita niya ang mukha ni Rafael. Nakasuot ito ng itim na polo. Ang kanyang mga mata ay tila mapula at basa ng luha sa harap ng mga kamera ng media. Ang asawa ko ay dumaranas ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang sabi ni Rafael sa balita, ang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. Masakit para sa akin na makita siyang ganito. Ngunit kailangan kong maging matatag para sa aming anak. Dalangin ko ang kanyang mabilis na paggaling sa St. Jude. Nais sumigaw ni Isabela. Nais niyang basagin ang salamin at sabihin sa buong mundo na ang lalaking iyon ay isang lobo na nakasuot ng balat ng tupa. Ngunit ang gamot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang mga ugat na ginagawang mabigat ang kanyang bawat hininga. Hindi nagtagal, isang marangyang tunog ng mga takong ng sapatos ang narinig mula sa labas. Pumasok si Doña Aurora, ang ina ni Rafael, na tila isang reyna na bumibisita sa isang kulungan ng mga hayop. Ang kanyang suot na perlas ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw at ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kanyang minudong manugang. Tingnan mo ang sarili mo, Isabela. Isang hamak na babaeng galing sa pamilya ng mga sundalo, pilit na nakipagsabayan sa mga alvarado. Ang panunuyan ni Doña Aurora. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang mukha ni Isabela gamit ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing. Huwag kang mag-alala, ang apo ko ay palalakihin namin sa paraang nararapat sa kanya. Hindi niya kailangan ng isang inang baliw at walang silbi. Manatili ka rito hanggang sa mabulok ang iyong alaala. Dinuraan ni Doña Aurora ang sahig sa tapat ni Isabela bago ito marangal na lumabas, na iniwan ng isang halimuyak ng pabango na tila amoy ng isang sumpa. Sa gitna ng kanyang panghihina, naidikit ni Isabela ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang unan. Doon, naroon ang isang maliit na buto ng prutas na naitabi niya mula sa kanyang almusal. Ito ang kanyang munting sikreto, ang kanyang tanging hawak sa katotohanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang bawat kanto ng barkong dati niyang pinamumunuan, ang bawat bituin sa dagat ng Palawan na nagbigay sa kanya ng direksyon. Hindi ninyo ako mapapatay, bulong niya sa sarili habang ang kanyang diwa ay unti-unting nilalamon ng antok na dulot ng gamot. Dahil ang isang ina ay hindi sumusuko sa bagyo. Isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa silid hanggang sa marinig niya ang tunog ng isang mabigat na pinto sa dulo ng pasilyo na bumukas. Hindi ito ang tunog ng sapatos ni Doktor Ibarra at lalong hindi ang takong ni Doña Aurora. Ito ay isang matatag at pamilyar na hakbang. Pagkatapos, isang boses ang naririnig niya mula sa maliit na siwang ng pintuan ng kanyang silid. Isang boses na parang isang mahinang hangin na nagdadala ng balita mula sa kanyang dating buhay. Captain? Narito ako. Huwag kang susuko. Napamulat ang mga mata ni Isabela kahit na halos hindi na niya maangat ang kanyang mga talukap, si Gael. Ang boses ni Gael Soriano. Captain, tumingin ka sa akin. Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa iyong mga mata dahil iyan ang tanging liwanag na natitira sa atin sa gitna ng dilim na ito. Ang boses na yon ay tila isang angkla na pilit humahila kay Isabela pabalik sa realidad mula sa malalim at malabong dagat ng epekto ng gamot. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang lalaking nakasuot ng kupas na asul na uniforme ng isang taga-deliver ng supply ng pagkain. May suot itong sombrero na nakababa ng bahagya, ngunit ang mga mata nito, ang mga matang puno ng katapatan at utang na loob.
ay hindi niya malilimutan. Si Gael Soriano, ang lalaking minsang inagaw niya mula sa bingit ng kamatayan sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa Palawan. 5 taon na ang nakalilipas. Gael, ang tawag ni Isabela ay halos isang hininga lamang, isang pagsamo na puno ng gulat at hindi matatawarang ginhawa. Bakit ka? Paano ka nakapasok dito? Huwag kang masyadong gumalaw, Captain. Pabulong na sagot ni Gael. Habang mabilis na nililibot ang tingin sa paligid ng silid, tinitiyak na walang nakamasid sa CCTV na nakatutok sa maling anggulo. Ang bawat pinto ay may susi at ang bawat tao ay may presyo. Ngunit hindi tayo pwedeng magtagal. Tumingin si Isabela sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa magaspang na kumot. Nararamdaman niya ang matinding kahihiyan. Siya, na dating tinitingala bilang isang matapang na opisyal na humaharap sa mga dambuhalang alon, ay narito ngayon, nakakulong, mukhang hapo, at itinuturing na may kapansanan sa isip. Wala na ang lahat, Gael, wika ni Isabela. Ang kanyang tinig ay nabasag sa bigat ng pighati. Ang ranggo ko, ang dangal ko, tinanggal na nila ang lahat. I am no longer a captain. I am just a patient. Isang baliw sa paningin ng mundo. Hindi iyan totoo. Mabilis na kontra ni Gael. At sa isang bihirang pagkakataon, lumapit siya at hinawakan ang malamig na kamay ni Isabela sa likod ng rehas ng kanyang kama. Ang uniforme ay pwedeng hubarin, pero ang pagiging pinuno ay nasa dugo mo. I am here because I owe you my life. Simula ng araw na hindi mo ako hinayaang lamunin ng dagat sa Palawan, ang buhay ko ay naging utang ko na sa iyo. I will not let you rot in this place. Ang init ng kamay ni Gael ay tila isang kuryenteng nagbigay ng panibagong lakas sa nangihinang puso ni Isabela. Naalala niya ang gabing iyon sa dagat, ang amoy ng asin, ang sigaw ng hangin, at ang determinasyon niyang iligtas ang bawat tripulanteng nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Si Gael noon ay isang legal consultant ng militar na nadamay sa isang misyon. Inuna ni Isabela ang buhay ni Gael bago ang sarili niyang kaligtasan. Rafael is dangerous, Gael. Babala ni Isabela, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot para sa kanyang kaibigan. He is not just a businessman. He has connections everywhere. Pinagtulungan nila ako ni Renata. Alam ko, Captain, I've been watching them. Seryosong tugon ni Gael. Rafael is cleaning your records. Gusto niyang burahin ang bakas mo sa Coast Guard para wala kang mabalikan. And there's something more. May mga dokumento siyang itinatago tungkol sa mana ni Lucian. Your son is the key to a massive fortune, and Rafael is just using you to get to it. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lucian ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Isabela. Lucian. Kailangan ko siyang makuha, Gael. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang mamamatay tao at isang ahas. Gagawa tayo ng paraan, I promise. Wika ni Gael. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Ngunit sa ngayon, kailangan mong magpanggap. Drink the water I brought. It has something to neutralize the sedatives they're giving you. Kailangan mong manatiling gising sa loob, kahit mukha kang tulog sa labas. Sa gitna ng kanilang mabilis na pag-uusap, ang katahimikan ng pasilyo ay nabasag ng tunog ng mga susi na sumasagi sa metal at ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa silid ni Isabela. Ang tunog ay tila isang babala ng paparating na panganib. May dumarating, bulong ni Gael. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Isabela at inayos ang kanyang dalang tray ng pagkain. Muling ibinalik ang anyo ng isang mapagkumbabang taga-deliver. Mag-ingat ka, Gael. Huling-hiling ni Isabela habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang papel bilang isang pasyenteng walang malay.
Bumukas ang pinto sa isang marahas na paraan. Ang anino ng isang nurse ay humaba sa sahig, kasunod ang isang gwardiyang may bitbit na baton. Hoy! Anong ginagawa mo pa rito? Tapos na ang oras ng delivery. Ang bulyaw ng nurse, ang boses ay puno ng paghihinala. Nanigas ang buong katawan ni Isabela sa ilalim ng kumot. Nararamdaman niya ang presensya ng mga tao sa loob ng kanyang silid, ang amoy ng usok ng sigarilyo na galing sa gwardiya, at ang kaba na baka mapansin nila ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Pasensya na po, ma'am. Inaayos ko lang po ang listahan ng mga kulang na supply. Mahinahong sagot ni Gael. Ang boses ay sapat na para itago ang kanyang tunay na emosyon. Lumabas ka na. Bawal makipag-usap sa pasyenteng yan. Special order ni Dr. Ibarra, dagdag ng gwardiya habang marahas na itinulak si Gael palabas. Narinig ni Isabela ang pagkaladkad ng metal na tray at ang huling sulyap ni Gael bago tuluyang sumara ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Sa loob ng kanyang palad, nararamdaman pa rin ni Isabela ang init ng hawak ni Gael, isang munting alaala ng dagat, ng dangal, at ng isang pangakong hindi kailanman mababali. Ngunit ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay tila isang daluyong na unti-unting lumalaki. Hanggang kailan ko kayang magpanggap na baliw bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng lugar na ito? At ano ang gagawin ni Rafael kapag nalaman niyang may isang taong nagtatangkang sumira sa kanyang perpektong kasinungalingan? Bagay ba sa akin, Isabela? Don't worry. Aalagaan ko ng mabuti ang mga alahas mo habang nabubulok ka rito sa loob. Mas maganda ang kinalalagyan nila sa leeg ko kaysa sa isang babaeng wala na sa katinuan. Ang boses ni Renata ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa sahig ng kaisipan ni Isabela. Sa gitna ng malamig at maputlang silid, nakaupo si Isabela sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Ngunit sa likod ng mga matang tila walang buhay, ang kanyang diwa ay gising na gising, matalas at nagmamasid. Ito ang kanyang simula. Ang sayaw ng kabaliwan. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang paningin sa suot ni Renata. Naroon sa leeg ng kanyang dating assistant ang isang gintong locket. Isang pamana mula sa ina ni Isabela na naglalaman ng litrato ng kanyang namayapang ama. Ang makita iyon sa balat ng isang ahas ay nagdulot ng isang apoy sa kanyang dibdib na muntik ng sumunog sa kanyang pagpapanggap. Gusto niyang tumayo, sunggaban ang leeg ni Renata at bawiin ang tanging alaala ng kanyang pamilya. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Sa halip na sumigaw, nagsimula siyang humuni ng isang malungkot at paikot-ikot na himig. Matulog na, aking mahal. Ang bituin ay sisikat na. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang batang nawawala sa kagubatan. Look at you. Nakakaawa ka talaga. Ang wika ni Renata habang humahalakhak. Ang tunog ng kanyang tawa ay kasing pait ng lason. Lumapit ang babae at hinawakan ang mukha ni Isabela. Pilit itong iniharap sa kanya. You were the great Captain Monteclaro, ang kinatatakutan sa dagat. Pero ngayon, isa ka na lang basahan na tinapon ni Rafael. Alam mo ba? Gabi-gabi kaming magkasama at sa bawat sandali, ikaw ang pinagtatawanan namin. Hindi kumibo si Isabela. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghuni habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw sa sahig, tila may hinahanap na hindi nakikita. Sa sulok ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang nurse sa labas na tumatanggap ng isang balot ng pera mula sa isang lalaking nakauniporme ng ospital. Isang ilegal na transaksyon. Itinala ni Isabela ang bawat detalye sa kanyang isipan. Ang oras, ang mukha, at ang kulay ng balot. Ang St. Jude ay hindi isang lugar ng paghilom, kundi isang pugad ng katiwalian
na pinamumunuan ni Dr. Ibarra sa ilalim ng utos ni Rafael. Huwag kang mag-alala, Isabela. Dagdag ni Renata habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng maliit na salamin sa pader. Next week na ang binyag ni Lucian. Magiging grandioso ang lahat. Doña Aurora is planning it to be the event of the year sa Cebu. At ang pinakamagandang bahagi, sa mga dokumento, ako ang nakatala bilang tumatayong ina. Si Lucian ay hindi na makikilala ang isang baliw na katulad mo. Ako ang tatawagin niyang mama. Ang pangalang mama na lumabas sa bibig ni Renata ay tila isang sampal na nagpayanig sa buong mundo ni Isabela. Ang sakit ay gumuhit mula sa kanyang puso hanggang sa kanyang mga kuko. Isang matinding pagnanais na sumigaw at ilantad ang katotohanan. Ngunit kinagat niya ang kanyang dila hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Mama! Binyag! Ulan! Bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki at nagsimula siyang tumawa ng mahina. Isang tawang walang kagalakan at puno ng pait. Tumayo siya at nagsimulang umikot sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Na tila may hinahawakang sanggol sa hangin. Napaatras si Renata. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng bahagyang takot at pandidiri. Nababaliw ka na nga talaga. Nakakadiri ka. Sa bawat pag-ikot ni Isabela, ang kanyang isipan ay bumubuo ng isang plano. Ang bawat hakbang niya sa sayaw na ito ay isang hakbang palapit sa kanyang paglaya. Gagamitin niya ang kanilang pag-aakala na siya ay wala na sa sarili upang maging isang anino sa loob ng St. Jude. Pakikinggan niya ang lahat. Makikita niya ang lahat. Nang tuluyang lumabas si Renata at narinig ang tunog ng metal na trangka na bumagsak at nagkulong muli sa kanya. Tumigil si Isabela sa kanyang pag-ikot. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa bagsik. Lumapit siya sa pader at itinala ang bilang ng mga araw gamit ang isang maliit na gasgas sa semento. Ang binyag, bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay hindi na ang boses ng isang baliw, kundi ang boses ng isang opisyal na naghahanda para sa isang giyera. Doon magtatapos ang inyong palabas, ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang takot ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Paano kung sa haba ng kanyang pagpapanggap ay tuluyan na siyang makalimutan ng mundo? Paano kung sa pagdating ng araw ng binyag, ang kanyang anak ay talagang tumingin kay Renata na may pagkilala at pagmamahal? Isang malalim na katahimikan ang muling namayani, habang ang anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa malamig na silid ni Isabela. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa darating na unos. Ang pera ay may sariling dila, Isabela. Kayang-kaya nitong baluktutin ang katotohanan hanggang sa ang katuwiran ay magmukhang isang malaking pagkakamali. Ang mga salitang ito mula kay Gael ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng gabing maulan. Nakatayo si Gael sa anino ng pintuan. Ang kanyang suot na uniforme ng janitor ay basang-basa, habang ang amoy ng luma at basang semento ay bumabalot sa paligid. Inilapag niya ang isang maliit na piraso ng tinapay na may nakatagong USB drive sa loob. Isang munting sandata sa gitna ng kuta ng mga kaaway. Nalaman ko na ang lahat, Captain. Pabulong na wika ni Gael. Ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. Hindi ka lang nila gustong alisin sa landas. Kailangan ka nilang maging baliw sa mata ng batas dahil sa mana ni Lucian. Ang lola ni Rafael, si Doña Consuelo, ay nag-iwan ng isang trust fund na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Pero may kondisyon ng testamento. Mapupunta lamang ang pera kay Rafael kung ang kanyang asawa ay mananatiling legal na guardian ni Lucian o kung ang asawa ay ididistansya dahil sa mental incapacity. Napatigil si Isabela sa pag-aayos ng kanyang kumot.
Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Kasakiman, ang lahat ng sakit, ang pagdapo ng yelo sa kanyang likod, ang pagkakais sa kanya ng kanyang anak, lahat ng yon ay dahil sa mga piraso ng papel at numerong may maraming zero. At si Renata, tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. Bakit kailangang siya ang umako sa pagiging ina ng anak ko? Huminga ng malalim si Gael bago sumagot. Dahil baog si Renata, Isabla. Nakuha ko ang medical records niya sa isang pribadong klinika sa Makati. Hinding-hindi siya magkakaroon ng sariling anak. Kaya kailangan niya si Lucian. Si Lucian ang magiging gintong tiket niya para tuluyang maging reyna ng mga Alvarado. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Dahil alam niyang kapag nakuha ni Rafael ang mana, siya ang hahawak sa pitaka. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang pagmamahal na ipinangako ni Rafael ay isang malaking pambubudol. At ang pagkakaibigan ni Renata ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang kaligayahan. Ang kanyang ama, si General Monteclaro, ay namatay na iniisip na maayos ang kinalalagyan ng kanyang anak. Hindi niya alam na ang kumpanya ng logistics na itinayo nila ni Rafael ay galing din sa pawis at dugo ng kanyang pamilya. Gael, kailangan ko ng ebidensya. Hindi sapat ang salita mo, wika ni Isabela habang dahan-dahang lumuluhod sa sahig. Sa gitna ng kadiliman, kinuha ni Isabela ang kanyang baso ng tubig at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa maruming semento. Gamit ang kanyang mga daliri, nagsimula siyang gumuhit. Hindi ito mga random na linya ng isang baliw. Ito ay ang technical na mapa ng BRP Malampaya, ang barkong kanyang pinamunuan. Bawat kanto, bawat lagusan, bawat kable ay iginuhit niya ng buong linaw. Ito ang kanyang golden moment. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka nilang sirain ang kanyang isipan, ang disiplina at kaalaman ng isang opisyal ay hindi kailanman mabubura. Ang bawat linyang iginuguhit niya sa tubig ay isang patunay na siya ay narito pa, buo, matalas at handang lumaban. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Captain, sagot ni Gael, na tila namamangha sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Pero mag-ingat ka. Si Dr. Ibarra ay may malaking utang sa sugal kay Rafael. Gagawin niya ang lahat para manatili kang tulog sa mga gamot. Nang makaalis si Gael, nanatili si Isabela sa kanyang pagkakaluhod. Ang tubig sa sahig ay dahan-dahang natutuyo, ngunit ang galit sa kanyang puso ay lalong nag-aalab. Napansin niya ang isang bahagyang nakaangat na baldosa sa ilalim ng kanyang kama. Gamit ang isang kutsarang itinago niya mula sa hapunan, dahan-dahan niyang inungkat ang siwang niyon. Doon, sa gitna ng alikabok at dilim, nakakita siya ng isang gusot na papel. Isang lihim na sulat mula sa isang dating pasyente na bigla na lamang nawala noong nakaraang buwan. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel at binasa ang mga salitang nakasulat sa dugo ng panulat. Kung sino man ang makabasa nito, tumakas ka na. Ang mga gamot ni Dr. Ibarra ay hindi para magpagaling. Pinapatay nila ang ating alaala para hindi natin maisumbong ang kanilang mga sikreto. Si Rafael de Alvarado ay hindi lamang negosyante, siya ay isang mamamatay tao. Nanlamig ang buong pagkatao ni Isabela. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginginig. Sa ilalim ng sulat ay may isang listahan ng mga pangalan, mga babaeng katulad niya na dinala sa St. Jude para lamang itapon at kalimutan. Ang tanong na nagpaulit-ulit sa kanyang isipan ay tila isang sumpa. Ilan na ba ang nabaon sa limot sa loob ng pader na ito? At ako ba ang susunod na pangalan sa listahang ito ng mga nawawala? Sa labas, ang dagundong ng kulog ay muling narinig, na tila isang hudyat na ang oras ni Isabela ay unti-unti nang nauubos sa kakamao. Ngumiti ka naman, Rafael, para tayong isang perpektong pamilya sa harap ng mga kamera. Huwag mong hayaang mahalata ng mga bisita
na ang tunay na ina ng batang ito ay kasalukuyang nakikipag-usap sa mga pader ng St. Jude. Ang boses ni Renata na naririnig ni Isabela mula sa isang maliit na radyo na iniwan ng isang nurse sa pasilyo ay tila isang lason na diretsong pumasok sa kanyang mga tainga. Ngayon ang araw ng binyag ni Lucian, ang araw na dapat sana ay pinakamasaya sa buhay ni Isabela bilang isang ina, ngunit naging pinakamatindi niyang parusa. Sa loob ng kanyang malamig na silid, nakaluhod si Isabela sa harap ng isang maliit na krus na iginuhit niya sa pader gamit ang isang piraso ng uling. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa bawat pagbigkas ng dalangin. Wala siyang suot na magandang bestida, walang mga perlas at walang kagalakan. Ang tanging suot niya ay ang maputlang hospital gown na tila naging simbolo ng kanyang pagkakait sa mundo. Panginoon, bantayan mo ang aking anak. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa bigat ng emosyon. Huwag mong hayaang madungisan ng kanilang kasamaan ang kalinisan ng kanyang puso. Ipadama mo sa kanya ang yakap ko kahit malayo ako. Sa radyo, naririnig ang marangyang musika ng katedral at ang malakas na palakpakan ng mga piling bisita. Mula sa altalipunan ng Cebu, naririnig ang boses ng pari na binibigkas ang pangalan ni Lucian Monteclaro de Alvarado. Ngunit sa bawat pagbanggit ng pangalang iyon, nararamdaman ni Isabela ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib na tila may isang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga. Ito ang metal na irony ng kanyang buhay. Habang ang kanyang anak ay tinatanggap sa loob ng simbahan, siya naman ay iunti-unting ibinabaon sa limot ng isang sistemang binuo ng kasinungalingan. Maya-maya, narinig ang mahinang pag-usad ng pintuan. Pumasok si Gael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May hawak siyang isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa loob ng kanyang palad. "Captain?" Tawag ni Gael sa isang mahinang tinig. Lumapit siya at dahan-dahang inabot ang papel. Nakuha ko ito mula sa isa sa mga photographer na kinuha ni Rafael. Hindi nila napansin na may kinuha akong isa. Dahan-dahang binuklat ni Isabela ang papel. Ito ay isang litrato ni Lucian. Ang kanyang anak ay natutulog ng mahimbing, nakasuot ng isang napakagandang puting sutla na damit na may borda ng mga anghel. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatikom at ang kanyang mukha ay napakaamo, isang mukha na nagtataglay ng mga katangian ni Isabela. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Isabela upang maging matatag ay gumuho. Ang kanyang mga luha na matagal niyang pinigil ay nagsimulang pumatak ng walang hinto. Pumatak ang mga ito sa ibabaw ng litrato. Nababasa ang mukha ng kanyang anak. Hinaplos niya ang ibabaw ng papel. Tila umaasang mararamdaman niya ang init ng balat ni Lucian sa pamamagitan niyon. Ang aking anak, ang aking maliit na Lucian. Ang tanging nasambit niya sa gitna ng kanyang paghagulgol. Hindi ito isang malakas na iyak, kundi isang tahimik at nakakadurog na pighati na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hinanap ni Isabela ang mga mata ni Gael. "Gael, kailangan ko na siyang makuha. Hindi ko na kayang maghintay pa ng isa pang araw. Nararamdaman ko, may masamang mangyayari." "Huminahon ka, Captain. Malapit na ang plano nating pagtakas," sagot ni Gael habang binabantayan ang labas ng silid. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay muling nabasag ng balita mula sa radyo. Ang masayang musika ay biglang naputol. Ang boses ng announcer ay naging seryoso at puno ng kaba. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa gitna ng reception ng binyag ng pamilya de Alvarado. Ang sanggol na si Lucian ay bigla na lamang nawalan ng malay at nagkaroon ng matinding panginginig sa katawan. Agad siyang isinakay sa ambulansya patungo sa pinakamalapit na ospital habang si Rafael de Alvarado at ang kanyang assistant
na si Renata Valle ay bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Nanigas ang buong pagkatao ni Isabela. Ang litrato ni Lucian ay nahulog mula sa kanyang mga kamay at dahan-dahang lumipad sa maruming sahig ng silid. Ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa bawat salitang lumalabas sa radyo. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng takot na tanging isang ina lamang ang nakakaalam. Ang kanyang instinct bilang isang opisyal at bilang isang magulang ay nagsisigaw sa loob ng kanyang isipan. Maling gamot, bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Binigyan nila siya ng maling gamot. Alam kong hindi alam ni Renata kung paano mag-alaga ng bata. Pinapatay nila ang anak ko. Tumayo si Isabela. Ang kanyang tindig ay hindi na ang sa isang pasyente. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa isang klase ng bagsik na tila kayang sumunog sa mga rehas ng kanyang kulungan. Gael, hindi na tayo maghihintay ng bukas, wika ni Isabela. Ang boses niya ay kasing talim ng isang utos sa gitna ng labanan. Aalis tayo rito ngayon din. At kung sino man ang humarang sa akin, ipapaalala ko sa kanila kung bakit ako naging captain ng dagat. Ngunit sa labas ng kanyang silid, narinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga gwardiya at ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit sa St. Jude. Ang tanong na naiwan sa hangin ay tila isang sumpa. Paano makakaalis si Isabela sa isang lugar na binalot ng mga mata at baril habang ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay sa labas? Ang pagalpas ay hindi lamang ang paglabas sa apat na sulok ng rehas, kundi ang muling pagyakap sa iyong tunay na pagkakakilanlan na pilit nilang ibinaon sa limot. Sa gabing iyon, ang St. Jude Sanitarium ay binalot ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na tila nagbabadya ng isang paparating na unos. Sa loob ng silid numero 2 si Isabela ay hindi na ang babaeng nakahandusay at walang kibo. Ang bawat galaw niya ay mabilis, kalkulado, at puno ng awtoridad. Ang mga taon ng pagsasanay sa Coast Guard ay nagising sa kanyang mga ugat. Ang kanyang isipan ay tila isang radar na sinusuri ang bawat banta. Lumapit siya sa pintuan at kumatok ng 3 beses sa pader, isang hudyat para sa mga babae sa kabilang kwarto. Ang mga itinapong asawa na katulad niya ay naging kanyang mga mata at tainga sa loob ng nakaraang mga linggo. Aling Cora, ngayon na, bulong ni Isabela sa siwang ng pader. Mula sa kabilang silid, narinig ang tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan at ang malakas na sigaw ng paghingi ng tulong. Ito ang kanilang plano, isang sadyang kaguluhan upang mailayo ang atensyon ng mga gwardiya mula sa wing kung nasaan si Isabela. Narinig niya ang mabilis na pagtakbo ng mga sapatos ng mga nurse at gwardiya patungo sa kabilang direksyon. Ang kanilang mga boses ay puno ng kalituhan. Dahan-dahang binuksan ni Isabela ang kanyang pintuan gamit ang isang piraso ng alambre na nakuha niya mula sa isang lumang suklay. Sa bawat pag-ikot ng alambre sa loob ng kandado, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit ang mukha ni Lucian sa kanyang alaala ang nagsilbing lakas niya. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng pasilyo. Naglakad siya ng dahan-dahan, dumidikit sa anino ng mga pader, tila isang anino na hindi kayang hulihin ng kahit anong liwanag. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napatigil siya sa harap ng isang malaking salamin sa dulo ng hallway. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog. Ngunit ang apoy sa loob niyon ay mas matindi kaysa sa kahit anong sulo. Inabot niya ang kanyang braso at hinawakan ang puting plastic na hospital tag na nakapulupot sa kanyang pulso. Ang simbolong nagsasabing siya ay Patient 0412. Ito ang kanyang golden moment. Gamit ang kanyang sariling mga ngipin, marahas niyang pinunit ang plastic na yon.
Ang bawat himayme ng plastik na napuputol ay tila isang tanikala na kumakalas sa kanyang kaluluwa. Itinapon niya ang tag sa sahig, isang basura na wala ng kapangyarihan sa kanya. Hindi na ako isang numero, bulong niya sa kanyang sarili. Ako si Captain Isabela Monteclaro. Mabilis siyang nagpatuloy hanggang sa makarating sa likurang bahagi ng gusali, kung saan ang bakod ay may isang maliit na butas na natatakpan ng mga halaman. Doon, sa kabila ng kalsada, nakita niya ang isang lumang itim na sasakyan na nakatigil sa ilalim ng isang pundidong ilaw. Lumabas ang isang bulto mula sa sasakyan. Si Gael. "Captain, dito!" Tawag ni Gael sa isang mahinang tinig. Ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding kaba at ginhawa. Tumakbo si Isabela ng buong lakas, ang kanyang mga binti na matagal nang hindi nakakaranas ng kalayaan ay tila muling binigyan ng pakpak. Nang makarating siya sa sasakyan, agad siyang pumasok at isinarado ang pinto sa isang mabilis na paghila. "Gael, bilis! Ang anak ko! Kailangan nating pumunta sa ospital," ang tarantang utos ni Isabela habang hinahabol ang kanyang hininga. "Don't worry, Captain. I got you. Hindi na nila tayo mahuhuli," sagot ni Gael habang mabilis na pinaandar ang makina. Ang tunog ng sasakyan ay tila isang awit ng tagumpay sa gitna ng gabi. Habang papalayo sila sa St. Jude, tiningnan ni Isabela sa side mirror ang dambuhalang gusali na naging impyerno niya. Ang mga ilaw niyon ay unti-unting lumiliit, tila mga alaala ng isang masamang panaginip na ayaw na niyang balikan. "Kumusta si Lucian?" tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "He's in St. Luke's, Captain. Sinasabi ng balita na may matinding allergic reaction daw sa gamot na ibinigay ni Renata. It's serious, but the doctors are trying their best," paliwanag ni Gael habang seryosong nakatingin sa kalsada. Ngunit ang katahimikan ng kalsada ay biglang nabasag. Mula sa malayo, nakita nila ang kumikislap na pula at asul na mga ilaw. Isang barikada ng pulis ang nakaharang sa gitna ng tulay na tanging daan patungo sa kabisera. "Diyos ko, alam na nila," bulong ni Gael habang dahan-dahang inapakan ng preno. Nanigas si Isabela. Nakita niya ang mga pulis na may hawak na mga flashlight. Sinisiyasat ang bawat sasakyang dumadaan. Sa kabilang linya, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan, ang marangyang SUV OV ni Rafael de Alvarado, na nakatigil sa gilid at tila may kausap na isang opisyal. Ang puso ni Isabela ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kalayaan na hawak na niya ay tila muling babawiin sa loob lamang ng ilang segundo. "Gael, huwag kang hihinto," wika ni Isabela. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at matapang na opisyal. "Ipihit mo ang manibela pa kanan. May alam akong daanan sa gilid ng pantalan. It's a risky path, pero iyon lang ang tanging paraan." "Pero Captain, bangin na ang nandoon," sagot ni Gael sa takot. Tiningnan siya ni Isabela nang diretso sa mga mata. "Magtiwala ka sa akin. Mas pipiliin kong mahulog sa dagat kaysa muling maging bilanggo ng mga Alvarado." Habang papalapit sila sa barikada, ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa kanilang bintana. Ang tanong na naiwan sa gitna ng gabi ay tila isang hamon ng tadhana. Kaya bang lagpasan ng isang sugatang leon ang bitag ng mga lobo, o ang kanyang pagtakas ay mauuwi lamang sa isang mas matinding trahedya? Sa bawat hakbang ko palayo sa mga rehas na bakal, bitbit ko pa rin ang bigat ng mga kadenang hindi nakikita ng mata. Ang kalayaan ay tila isang mapait na panaginip kung ang puso mo ay naiwan sa kamay ng iyong mga kaaway. Ang lumang bodega sa gilid ng pantalan ay binalot ng amoy ng kalawang, alat ng dagat, at ng mapait na amoy ng nabubulok na kahoy. Sa labas, ang tunog ng mga alon na marahas na humahampas sa mga lumang poste ng pantalan ay tila isang babala ng paparating na unos.
Sa loob, tanging ang munting liwanag ng isang debateryang lampara ang nagbibigay ng anyo sa gitna ng kadiliman. Nakahinga ng maluwag si Isabela nang maisara ni Gael ang mabigat na pintong bakal. Nakatakas sila sa barikada sa pamamagitan ng pagdaan sa masukal na gilid ng pampang, isang panganib na tanging isang bihasang opisyal ng dagat lamang ang may lakas ng loob na tahakin. Napaupo si Isabela sa isang lumang kahon. Ang kanyang hininga ay gumuho sa matinding pagod. Noon lamang niya naramdaman ang hapdi sa kanyang kanang paa. Ang kanyang hospital gown ay punit-punit na at puno ng putik. Nang tingnan niya ang kanyang paa, nakita niya ang isang mahabang sugat na patuloy na dinadaluyan ng dugo, bunga ng matatalim na bato sa pampang. "Captain, ang paa mo!" Ang nag-aalalang wika ni Gael. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Isabela, kinuha ang kanyang dalang emergency kit at dahan-dahang hinawakan ang bukong-bukong ng babae. "Ayos lang ako, Gael. Sanay ako sa sugat." Matigas na sagot ni Isabela, ngunit hindi niya napigilang mapangiwi nang dampian ni Gael ng antiseptic ang kanyang sugat. Kahit ang pinakamatapang na captain ay kailangang huminto para gamutin ang sarili. Malumanay na sabi ni Gael. Sa gitna ng malamig at madilim na bodega, ang init ng mga kamay ni Gael ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng kagaanan sa buong katawan ni Isabela. Pinanood niya si Gael habang maingat nitong nililinis ang kanyang sugat. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang napakahalagang kristal na ayaw niyang mabasag. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng panganib at dumi, naramdaman ni Isabela na hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya tiningnan bilang isang opisyal, hindi bilang isang biktima, at lalong hindi bilang isang baliw. Tiningnan siya ni Gael bilang isang tao, isang babaeng nararapat kalingain. "Bakit mo ba ginagawa ito, Gael?" Pabulong na tanong ni Isabela. "Masyadong malaki ang itinataya mo para sa akin. Pwede kang makulong. Pwede kang mamatay." Tumigil si Gael sa pagbabalot ng benda at tumingin ng diretso sa mga mata ni Isabela. Ang liwanag ng lampara ay nagbigay ng lalim sa kanyang mga mata. "Noong iniligtas mo ako sa Palawan, Captain, hindi mo tinanong kung anong itinataya mo. Inialay mo ang buhay mo para sa isang taong hindi mo naman kilala. Sa loob ng 5 taon, iyon ang nagpatuloy sa akin. You were the only good thing I remembered in this world full of greed. Hindi lang ito utang na loob, Isabela. Ito ang dahilan kung bakit ako nananatiling tao." Umiwas ng tingin si Isabela. Ang kanyang puso ay tila may kakaibang pintig na hindi niya maipaliwanag. Upang itago ang emosyon, kinuha niya ang mga dokumentong kinuha ni Gael mula sa opisina ni Rafael. "Tingnan natin ang mga ito," wika niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso. Sa ilalim ng malabong liwanag, sinuri nila ang mga listahan ng mga barkong pinalalakad ng Alvarado Logistics. Doon, nakita ni Isabela ang mga serye ng mga transaksyon na walang malinaw na pinagmulan. Ang mga pirma ni Rafael ay naroon, kasama ang mga selyo ng mga peking kumpanya sa ibang bansa. Money laundering, bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ginagamit niya ang mga ruta ng Coast Guard na ako mismo ang nag-ayos para sa kanyang mga ilegal na gawain. Habang ako ay nakakulong, dinudungisan niya ang pangalan ng aking ama at ang karangalan ng aking serbisyo. "At tingnan mo ito, Captain," dagdag ni Gael, sabay turo sa isang maliit na nota sa gilid ng isang kontrata. Nakapangalan ang trust fund ni Lucian sa isang account na tanging si Renata lamang ang may access sa oras na maideklara kang incompetent. Ang pera ay hindi para sa bata. Ang pera ay para pambayad sa mga utang ni Rafael sa mga sindikato sa labas ng bansa. Napatayo si Isabela sa tindi ng galit. Nakalimutan ang sakit ng kanyang paa.
Ang kasakiman ng magkasintahang yon ay walang hanggan. Handa nilang isakripisyo ang buhay ng isang inosenteng sanggol para lamang sa kanilang luho. Ngunit ang katahimikan ng bodega ay biglang nabasag ng tunog ng static mula sa isang lumang radyo na dala ni Gael. Isang boses ng balita ang muling bumasag sa kanilang konsentrasyon. Update sa kalagayan ng anak ng negosyanteng si Rafael de Alvarado. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa St. Luke's Medical Center, ang sanggol na si Lucian ay kasalukuyan ng nasa critical na kondisyon sa loob ng intensive care unit. Ang sanhi ng komplikasyon ay pinaniniwala ang dulot ng maling dosis ng gamot na ibinigay sa bata sa loob ng bahay. Si Rafael de Alvarado ay humihingi ng privacy habang ang kanyang assistant na si Renata Val ay balitang hindi na makausap dahil sa sobrang pagkabigla. Nanigas ang buong pagkatao ni Isabela. Ang papel sa kanyang kamay ay nalumot sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang bawat salita ng announcer ay tila isang palasong tumatama sa kanyang kaluluwa. Lucian, ang tanging nasambit niya. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa paa ay wala sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya ngayon sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ay unti-unti nang binabawi ng tadhana dahil sa kapabayaan ng mga taong umagaw dito. Gael, kailangan nating pumunta roon. Ngayon din, wika ni Isabela, ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng pighati at nag-aalab na puot. Masyadong delikado, Captain. Siguradong nakabantay ang mga pulis sa bawat sulok ng ospital. Si Rafael, siguradong inaasahan niyang lilitaw ka, babala ni Gael habang hinahawakan ang balikat ni Isabela upang pigilan ito. Wala akong pakialam sa mga pulis. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Sigaw ni Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang anak ko ay namamatay ng mag-isa. Hindi ko hahayaang ang huling mukha na makikita niya ay ang mukha ng babaeng pumatay sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng bodega. Pagkatapos, ang tunog ng mabibigat na sapatos na tumatama sa semento ay dahan-dahang lumalapit sa pintong bakal. Nanlaban ang mga giyakwan ni Isabela. Mabilis niyang kinuha ang isang piraso ng bakal sa sahig habang si Gael ay humugot ng kanyang patalim. Ang bawat segundong dumadaan ay tila isang habang buhay na paghihintay. Bumukas ang pinto sa isang marahas na pagtulak at ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay tumama ng diretso sa kanilang mga mata. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likod ng liwanag. Isang boses na kasing pait ng kamatayan. Masyado naman kayong naging komportable rito, Isabela. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling takasan ng mga Alvarado? Ang bagsik ng isang ina ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang uri ng pag-ibig na handang sumuong sa apoy. Lumangoy sa pinakamalalim na dagat at pumatay ng sariling takot para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang liwanag ng flashlight ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa nangangatal na anyo ni Isabela. Sa likod ng liwanag na yon, aninag ang figura ni Rafael. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng mapagmahal na asawa, kundi isang maskara ng kasakiman at kalupitan. Hawak niya ang isang baril. Ang dulo nito ay malamig na nakatutok sa dibdib ni Gael. Huwag kang gagalaw, Isabela. Ang banta ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng panganib. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling takasan ng mga Alvarado? Pinahiya mo ako. Ginawa mong katatawanan ang pangalan ko. Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Isabela. Tumayo siya ng tuwid, binaliwala ang sakit sa kanyang paa at ang panghihina ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging kasing talim ng isang punyal. Ang pangalan mo ay matagal nang marumi, Rafael. Ang matapang na sagot ni Isabela. Hindi ako ang sumira sa'yo,
kundi ang sarili mong kasakiman. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Ang anak mo ay nag-aagaw buhay dahil sa katangahan mo. Sigaw ni Rafael, ang kanyang kontrol ay unti-unti nang nawawala. Kung hindi ka tumakas, sana ay maayos ang lahat. Ngayon, kailangang tapusin na natin ang palabas na ito. Bago pa man makakalabit ni Rafael ang baril, isang matinding tunog ng pagbagsak ng mga bakal na tubo ang narinig sa kabilang bahagi ng bodega. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Gael. Gamit ang kanyang mabilis na kilos, sinipa niya ang kamay ni Rafael, dahilan upang tumalsik ang baril sa madilim na sulok. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. "Tumakbo ka na, Captain! Ako na ang bahala rito!" Sigaw ni Gael habang sinusunggaban ang leeg ni Rafael. Hindi na nagdalawang isip si Isabela. Alam niyang bawat segundo ay buhay ni Lucian ang nakataya. Tumakbo siya palabas ng bodega. Binaliwala ang bawat tinik at bato na sumusugat sa kanyang mga paa. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay humahalo sa ihip ng hangin sa pantalan. Nakakita siya ng isang lumang motor sa gilid ng kalsada at, gamit ang kanyang kaalaman sa wiretapping, mabilis niya itong pinaandar. Pagkalipas ng ilang minuto, narating niya ang St. Luke's Medical Center. Ang puting gusali ay tila isang dambuhalang bantayog ng kamatayan sa ilalim ng madilim na langit. Kumuha siya ng isang puting lab coat mula sa isang nakaparadang ambulansya at isang face mask upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Naglakad siya sa loob ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tensyon. Ang amoy ng alkohol at ang tunog ng mga monitor sa paligid ay nagpapatindi sa kanyang kaba. Nang marating niya ang intensive care unit, nakita niya si Renata sa labas ng salamin. Ang babae ay kunwaring umiiyak sa balikat ng isang matandang nurse, ngunit nakita ni Isabela ang mabilis na pagsulyap nito sa kanyang mamahaling relo. Walang pighati sa kanyang mga mata, kundi inip. "Nasaan ang mga doktor?" tanong ni Renata sa isang matinis na boses. "Bakit hindi pa rin siya gumagaling? Kailangan kong ipakita sa media na ginagawa natin ang lahat." Naghintay si Isabela hanggang sa pumasok si Renata sa banyo. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Lucian. Ang tunog ng makina na tumutulong sa paghinga ng kanyang anak ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang kanyang maliit na Lucian ay nakahiga doon. Ang muka ay maputla at puno ng mga kable. Ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib ng bata ay tila isang himala. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang lumapit si Isabela at hinawakan ang maliit na kamay ni Lucian. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila muling nagdugtong sa kanyang kaluluwa. "Baby, narito na si Mama." Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa munting palad ng sanggol. "Huwag kang bibitiw. Lalaban tayo." Sinuri ni Isabela ang mga suwero na nakakabit sa bata. Bilang isang opisyal, sumailalim siya sa advanced medical training para sa mga misyon sa dagat. Napansin niya ang isang bote ng gamot na hindi dapat ibinibigay sa isang sanggol na may ganoong klaseng allergic reaction, isang pagkakamali, o isang sadyang pag-atake. "Pinapatay nila ang anak ko," ang nanginginig niyang bulong. Mabilis niyang inayos ang daloy ng suwero at tinanggal ang maling gamot. Sa loob ng ilang minuto, ang tunog ng monitor na kanina ay mabilis at hindi maayos ay nagsimulang maging matatag. Ang maputlang kulay ng balat ni Lucian ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang pamumula. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang bumasag nang bumukas ang pinto. Si Renata iyon. Ang kanyang muka ay puno ng gulat nang makita ang isang nurse na nakatayo sa tabi ng bata. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Wala kang permiso na pumasok." Ang sigaw ni Renata habang papalapit. Dahan-dahang hinarap ni Isabela ang babae. Tinanggal niya ang kanyang face mask. Inilalantad ang kanyang mukha na puno ng galit at dangal.
Ang tunay na ina ni Lucian, ang malamig na sagot ni Isabela. Nanlaki ang mga mata ni Renata. Isabela, paano? Paano ka nakalabas? Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, hinawakan niya ang leeg ni Renata at isinandal ito sa pader. Ang kanyang lakas ay tila galing sa 1,000 bagyo. Kung may mangyari sa anak ko, sisiguraduhin kong ang huling mukha na makikita mo bago ka mabulok sa impyerno ay ang mukha ko, Renata. Ang bawat patak ng luha ko, ang bawat lamig ng yelong ibinuhos ninyo sa akin, ay babayaran ninyo ng may interes. Ngunit sa gitna ng kanilang komprontasyon, ang pintuan ng ICU ay muling bumukas. Pumasok si Rafael. Ang kanyang baril ay nakatutok ng diretso sa ulo ni Isabela. Sa likuran niya ay ang mga gwardya ng ospital at si Dr. Ibarra. Bitawan mo siya, Isabela. Ang utos ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay pununo ng pagkadesperado. Dito na magtatapos ang pagiging bayani mo. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga tao sa isang baliw na pumatay sa sarili niyang anak? Ang bawat tao sa silid ay tila naging estatwa. Ang tanging naririnig ay ang matatag na tunog ng monitor ni Lucian, ang tunog ng buhay na pilit na lumalaban. Ang tanong na naiwan sa gitna ng silid ay tila isang sumpa. Sino ang papaniwalaan ng mundo? Ang makapangyarihang negosyante na may hawak ng baril? O ang inang itinuring na baliw na hawak ang buhay ng kanyang anak? Ang katotohanan ay parang apoy na kahit anong pilit mong itago sa ilalim ng tela, darating ang sandaling lalamunin nito ang lahat ng iyong kasinungalingan hanggang sa maging abo ang iyong itinatagong kadiliman. Sa loob ng intensive care unit, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang dulo ng baril ni Rafael ay nananatiling nakatutok sa noo ni Isabela, habang ang boses ng monitor ni Lucian ay nagbibigay ng isang regular at matatag na tunog, isang himig ng buhay na tila isang sampal sa mukha ng kamatayan. Sige, Rafael, kalabitin mo ang baril. Ang hamon ni Isabela, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay diretso at puno ng isang klase ng kapayapaan na tanging sa ang mga taong wala ng takot na mawala ang makakaramdam. Kalabitin mo sa harap ng iyong anak, sa harap ng iyong doktor na binayaran mo ng limos, at sa harap ng libo-libong tao na kasalukuyang nanonood sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Anong sinasabi mo? Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang kanang kamay na may hawak na isang maliit na device, isang spy camera na nakatago sa loob ng butones ng lab coat na kinuha niya. Ang munting pulang ilaw niyon ay kumikislap ng dahan-dahan. Mula nang pumasok ako sa kwartong ito, naka-livestream ang lahat, Rafael. Ang bawat salita mo, ang pag-amin ni Renata na siya ang nagbigay ng maling gamot, at ang pagtutok mo sa akin ng baril. Lahat ay kasalukuyang napapanood sa social media account ni Gael Soriano. Ang bansa ay gising na, Rafael. Hindi na ako ang baliw na babaeng nilikha mo. Ako ang biktima na kasalukuyang sumasakal sa iyong leeg gamit ang katotohanan. Ang tunog ng pagbagsak ng baril ni Rafael sa sahig ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Sa labas ng ICU, narinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga pulis at ang malakas na paghingi ng daan ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation. 3 araw ang lumipas. Ang bulwagan ng Senado ay binalot ng isang mabigat na tensyon. Ang bawat upuan ay puno ng mga tao at ang mga kamera ng media ay nakatutok sa gitna ng entablado. Ngunit sa pagkakataong ito, ang babaeng nakaupo sa witness stand ay hindi ang gusot at nangihinang pasyente ng St. Jude. Ito ang kanyang golden moment. Si Isabela ay nakasuot ng kanyang puting uniforme ng Philippine Coast Guard. Ang kanyang mga medalya ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang kanyang rank insignia ay nakatayo ng marangal sa kanyang balikat. Ang kanyang buhok
ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang parola sa gitna ng unos. Captain Isabela Monteclaro, mayroon ka bang huling pahayag bago namin tanggapin ang iyong mga ebidensya? Tanong ng senador. Tumayo si Isabela. Lumingon siya sa bandila ng Pilipinas na nasa kanyang likuran bago hinarap ang sambayanan. Ang aking uniforme ay simbolo ng katapatan sa bayan, ngunit ang aking pagiging ina ay simbolo ng katapatan sa aking anak. Ang simula ni Isabela, ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng silid. Sinubukan nilang nakawin ang aking isipan. Sinubukan nilang nakawin ang aking dangal. Ngunit hindi nila kayang nakawin ang katotohanan. Ang bawat pirma ni Dr. Ibarra, ang bawat ilegal na transaksyon ng Alvarado Logistics, at ang bawat pananakit na ginawa nila sa akin ay nakatala na. Hindi ako humihingi ng awa. Humihingi ako ng katarungan para sa bawat babaeng dinala sa St. Jude para lamang patahimikin. Ang katahimikan ay tapos na. Pagkatapos ng kanyang talumpati, dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang kamay at nagbigay ng isang matikas na saludo. Isang saludo na nagpapahiwatig na ang opisyal ay muling nagbabalik sa kanyang pwesto. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan at ang ilan ay hindi napigilang lumuha sa tindi ng emosyong ipinakita ng babae. Si Rafael at Renata na nakaupo sa likuran na may mga posas ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Dr. Ibarra naman ay nakayuko. Bitbit ang bigat ng kanyang sariling pagkakasala. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang hindi inaasahang tunog ng pagbukas ng pinto sa dulo ng Senado ang narinig. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pumsok. Isang matandang babae na nakasuot ng napakamahal na ternong itim. May suot na mga perlas na tila mga butil ng yelo. Ang dahan-dahang naglakad sa gitna. Si Doña Aurora de Alvarado, ang ina ni Rafael, ang babaeng naging malupit kay Isabela sa loob ng mahabang panahon. Lumapit ang matanda sa gitna ng bulwagan at sa isang boses na puno ng awtoridad, nagsalita siya. Nais kong maging testigo. Ang wika ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang sariling anak na si Rafael. Dahil kahit ang isang Alvarado ay may hangganan sa pagtatanggol sa isang anak na naging halimaw. Ang bulwagan ay napuno ng ingay ng pagkabigla. Si Rafael ay napatayo sa gulat. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Mama, anong ginagawa mo?" Ang sigaw ni Rafael. Nanatiling malamig ang tingin ni Doña Aurora. Ang tanong na naiwan sa gitna ng Senado ay tila isang sumpa. Tunay nga bang kakampi ang ina ni Rafael kay Isabela? O ito ay isa na namang malalim na laro upang iligtas ang natitirang kayamanan ng pamilya de Alvarado? Ang pinakamatinding parusa ay hindi ang mabulok sa loob ng malamig na rehas, kundi ang makita ang iyong sarili na itinataboy ng mismong dugo na iyong pinagmulan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang ina na mas pinili ang dangal kaysa sa kanyang sariling anak. Ang bulwagan ng Senado ay tila naging isang malaking hukay para kay Rafael. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Aurora ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Ang matandang babae, na dati ay kasabwat sa pagpapahirap kay Isabela, ay tumatayo ngayon bilang ang huling hatol ng tadhana. Ang aking anak ay nabulag ng kasakiman. Ang wika ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay walang panginginig. Ibinibigay ko sa komiteng ito ang tunay na listahan ng mga transaksyon ng Alvarado Logistics. Hindi lamang money laundering ang nagaganap. Ginamit ni Rafael ang pangalan ng aming pamilya upang pondohan ang mga ilegal na operasyon sa dagat na pilit na pinipigilan ng kanyang asawa. Sa isang sandali, ang lahat ng kapangyarihan ni Rafael ay gumuho. Ang mga kaibigan niyang politiko ay umiwas ng tingin at ang kanyang mga abogado ay tila nawalan ng dila.
Habang idinedeklara ng mga awtoridad ang pagkansela sa kanyang piyansa, isang kaguluhan ang naganap. Sa gitna ng kalituhan, nagtagumpay si Rafael na makalabas ng gusali sa tulong ng ilang natitirang tauhan na tapat pa rin sa kanyang pera. Ngunit ang gabi ay hindi kakampi ng isang taong tumatakas sa katotohanan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alvarado, isang kakaibang eksena ang nagaganap. Si Renata Val ay nakaupo sa gitna ng kanyang malaking silid. Ang paligid niya ay puno ng mga nakabukas na vault. Ang bawat perlas, bawat diamante, at bawat gintong ninakaw niya mula kay Isabela ay nakakalat sa sahig. Ngunit si Renata ay hindi na nakangisi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay naniningkit habang kinakausap ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang takot na mabulgar ang kanyang pagiging baog at ang kanyang mga krimen ay tuluyan ng bumali sa kanyang isipan. Akin ito. Lahat ng ito ay akin. Bulong ni Renata. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Hindi ako baog. Ako ang ina ni Lucian. Isabela, tingnan mo ako. Ako ang nanalo. Kinuha niya ang isang mamahalin at matulis na gunting at nagsimulang gupitin ang kanyang sariling mga damit. Iniisip na may mga kable ng mikropono na nakatago sa loob niyon. Ang irony ng tadhana ay malupit. Ang babaeng nagpanggap na baliw si Isabela ay kasalukuyan ng nilalamon ng tunay na kadiliman ng kanyang sariling konsensya. Nang dumating ang mga pulis upang arestuhin siya, natagpuan nila si Renata na nakaluhod sa gitna ng silid, kinakausap ang isang locket na wala namang laman habang tumatawa ng walang tigil. Samantala, sa pantalan ng Cebu, ang amoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng gasolina at takot. Sinisikap ni Rafael na makasakay sa kanyang pribadong yate upang tumakas patungo sa labas ng bansa. Ngunit bago pa man siya makatapak sa hagdan ng barko, ang buong paligid ay binalot ng mga asul na ilaw. Ang tunog ng mga sirena ng Coast Guard ay umaling-awngaw sa buong pantalan. Mula sa gitna ng mga opisyal, lumakad ang isang pamilyar na figura, si Isabela. Nakasuot siya ng kanyang tactical uniform, ang kanyang sombrero ay maayos na nakapatong, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng hindi matitinag na kapangyarihan. Sa kanyang tabi ay si Gael na may hawak na mga dokumento ng pag-aresto. Dito na nagtatapos ang paglalayag mo, Rafael. Ang malamig na wika ni Isabela. Napatigil si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at desperasyon. Isabela, please, pag-usapan natin ito. Ang pera? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong. Lumapit si Isabela ng bahagya. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang klaseng pighati na nauwi sa kapayapaan. Ito ang kanyang golden moment. Tiningnan niya si Rafael, ang lalaking minsang naging mundo niya, ang lalaking ama ng kanyang anak, at ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanyang kaluluwa. Sa halip na galit, ang nakita ni Rafael sa mga mata ni Isabela ay matinding awa. Isang awa para sa isang taong nawala ang lahat dahil sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman nadadala sa kabilang buhay. Ang perang inaalok mo ay may bahid ng dugo ng ating anak, Rafael, ang pabulong na sagot ni Isabela. Hindi mo kayang bayaran ang bawat segundong wala ako sa tabi ni Lucian habang siya ay nag-aagaw buhay. Sa isang mabilis na kilos, inutusan ni Isabela ang kanyang mga tauhan na lapitan si Rafael. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga pulso ni Rafael ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng kanilang pagsasama. Ang tunog ng metal na tumatama sa metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pantalan. Habang hinihila si Rafael patungo sa sasakyan ng pulis, lumingon siya ng huling beses. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala na. Akala mo ba ay tapos na ito, Isabela? Ang sigaw ni Rafael
Ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa gitna ng hangin. Kahit nasa loob ako ng kulungan, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Alam ko kung nasaan ang mga labi ng iyong ama. Hinding-hindi mo sila mahahanap hanggat hindi mo ako pinapalaya. Nanigas ang buong pagkatao ni Isabela. Ang huling banta ni Rafael ay tila isang palaso na tumama sa kanyang huling kahinaan. Ang paghahanap sa nawawalang labi ng kanyang ama, si General Monteclaro, ang tanging misyon na hindi pa niya natatapos. Pinanood ni Isabela ang pag-alis ng sasakyan ng pulis hanggang sa ang mga ilaw niyon ay maglaho sa dilim. Ang tunog ng mga alon sa pantalan ay tila bumubulong ng mga bagong lihim na kailangan niyang harapin. "Captain, ayos ka lang ba?" Ang nag-aalalang tanong ni Gael habang lumalapit sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Isabela at tumingin sa malawak na dagat. Ang daluyong ay hindi pa natatapos, ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng manibela. "Ayos lang ako, Gael," sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay matatag muli. "Dahil ngayon, wala na akong itinatagong takot. Ang katotohanan ay malaya na. At susunod na ang aking ama." Ngunit sa kabila ng kanyang katatagan, ang tanong na naiwan ni Rafael ay tila isang madilim na anino sa kanyang tagumpay. Sapat na ba ang karma upang burahin ang lahat ng sakit? O ang huling alas ni Rafael ay magiging mitya ng isa pang mas malaking unos kita? Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng mga rehas, kundi sa paghilom ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ang pagbangon mula sa abo ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang apoy, kundi pinili mong gamitin ang init nito upang maging mas matatag na tao. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Palawan ay tila isang mainit na pagbati mula sa langit, malayo sa malamig at malupit na yelo ng nakaraan. Ang amoy ng sariwang alat ng dagat at ang banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay nagsilbing musika sa panibagong buhay ni Isabela Monteclaro. Sa araw na ito, nakatayo si Isabela sa harap ng salamin sa loob ng kanyang bagong opisina. Nakasuot siya ng kanyang malinis at plansadong puting uniforme ng Philippine Coast Guard. Ibinalik na ang lahat ng kanyang ranggo at dekorasyon matapos ang isang mahaba at masusing investigasyon na naglinis sa kanyang pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga medalya ang nagbibigay ng kinang sa kanyang pagkatao, kundi ang kapayapaang mababakas sa kanyang mga mata. "Captain, handa na po ang lahat para sa inaugurasyon," ang wika ng isang batang opisyal sa pintuan. "Salamat. Susunod na ako," sagot ni Isabela na may kasamang matamis na ngiti. Bago lumabas, tiningnan niya ang isang frame sa kanyang lamesa. Hindi ito litrato ng kanyang mga parangal, kundi ang unang hakbang ni Lucian. Ang kanyang anak ay ganap ng magaling, isang masayahin at malusog na bata na ang bawat tawa ay tila isang himala na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan. Sa labas ng gusali, isang simpleng karatula ang nakasabit. Monteclaro Sanctuary, Legal and Psychological Center for Women. Itinatag ito ni Isabela gamit ang kanyang sariling ipon at ang tulong ni Gael. Ang layunin niya ay magbigay ng boses sa mga kababaihang dumanas ng gaslighting at pang-aabuso upang hindi na sila maging biktima ng sistemang katulad ng St. Jude. Naglalakad si Isabela patungo sa pampang nang makita niya si Gael na nakaupo sa buhanginan. Pinapanood si Lucian na naglalaro. Ang pag-unlad ng relasyon nila ni Gael ay naging mabagal, parang pag-akyat ng tubig kapag high tide, tahimik, natural, at puno ng respeto. Walang mga mabulaklak na salita, tanging ang presensya ng isa't isa na sapat na upang punan ang mga puwang sa kanilang puso. Ito ang kanyang golden moment. Nilapitan niya ang kanyang anak. Dahan-dahang hinawakan ni Lucian ang kamay ni Isabela habang naglalakad sila sa gilid ng dagat. Ang maliliit na paa ng bata ay nag-iiwan ng bakas sa basang buhangin.
na agad namang binubura ng bawat alon. Mama, look! Shell! Masayang sigaw ni Lucian habang ipinapakita ang isang maliit at makinis na sigay. Lumuhod si Isabela at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Napakaganda, Lucian. Katulad ng buhay natin ngayon. Tumingin siya kay Gael na nakatayo sa kanilang tabi. Isang simpleng tango at ngiti ang namagitan sa kanila. Alam ni Isabela na hindi niya kailangan ng isang tagapagligtas dahil iniligtas na niya ang kanyang sarili. Ang kailangan niya ay isang katuwang sa paglalakbay at si Gael ang taong iyon. Habang naglalakad sila pabalik sa opisina, isang postman ang lumapit kay Isabela at nag-abot ng isang sulat. Ang sobre ay may tatak ng National Penitentiary. Nang tingnan niya ang nagpadala, ang pangalang Rafael de Alvarado ay nakasulat doon sa isang magaspang na paraan. Napatigil si Isabela. Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Alam niyang sa loob ng sulat na yon ay maaring naroroon ang huling alas ni Rafael, ang lokasyon ng mga labi ng kanyang ama. Isang huling pagtatangka na kontrolin ang kanyang emosyon, isang huling rason para muling bumalik sa madilim na mundo ng kanyang dating asawa. Tiningnan ni Isabela ang malawak na asul na dagat. Inisip niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya upang makarating sa sandaling ito. Inisip niya ang kapayapaan ni Lucian. Dahan-dahan, nang walang pag-aalinlangan, pinunit ni Isabela ang sulat ng hindi binubuksan. Ang bawat piraso ng papel ay lumipad sa hangin. Tila mga puting ibon na naghahanap ng kalayaan. Hindi na niya kailangan ang kumpirmasyon ni Rafael. Sa tulong ni Gael, nalaman na niya ang lokasyon ng kanyang ama sa isang payapang sementeryo sa probinsya. Isang lihim na nalaman nila sa pamamagitan ng matandang driver ng mga Alvarado. Itinapon ni Isabela ang mga huling piraso ng papel sa tubig. Ang bawat salita ni Rafael ay naging bahagi na lamang ng bula ng dagat na mabilis na naglalaho. Captain, bakit hindi mo binasa? Tanong ni Gael sa mahinang tinig. Dahil ang katotohanan ko ay hindi na nakadepende sa kanya, Gael, sagot ni Isabela habang nakatingin sa abot-tanaw. Ang paghahanap sa hustisya ay natapos na. Ang paghahanap sa kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit ng Palawan. Ang daluyong ay humupa na at ang dagat ay naging kasing linaw ng salamin. Si Isabela Monteclaro ay hindi na ang sugatang leon na tumakas sa kulungan. Siya na ang dagat, malawak, malalim, at may kapangyarihang magbigay ng buhay sa bawat taong lumalapit sa kanyang pampang. Ang dapit hapon ay hindi hudyat ng pagtatapos ng liwanag, kundi isang pangako na pagkatapos ng bawat dilim, may bukang liwayway na magdadala ng panibagong pag-asa. Ang dagat na naging saksi sa aking pagluha ay siya ring dagat na ngayon ay yumayakap sa aking kapayapaan. Nakatayo si Isabela sa dalampasigan ng Palawan, kung saan ang langit ay tila isang canvas na pinintahan ng kulay ginto, kahel at lila. Ang hangin ay humahalik sa kanyang mga pisngi, dala ang amoy ng sariwang alat at ang init na nagpapatunay na ang bawat bakas ng lamig mula sa nakaraan ay tuluyan ng natunaw. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin, malayo sa bigat ng unipormeng militar o sa gasgas na tela ng hospital gown. Sa kanyang tabi, ang munting si Lucian ay abala sa pagpulot ng mga makukulay na bato. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang munting kampana na nagbibigay ng buhay sa katahimikan ng paligid. Mama, look! The sun is sleeping. Di ang masayang sigaw ni Lucian habang itinuturo ang araw na dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw. Lumapit si Isabela at binuhat ang kanyang anak. Ang bigat ni Lucian sa kanyang mga bisig ay ang pinakamasarap na pasanin na hinding-hindi niya kailanman bibitawan.
Sa sandaling iyon, sinagot niya ang unang tanong na matagal nang naglalakbay sa kanyang isipan. Pinatawad na ba niya? Tumingin si Isabela sa malawak na karagatan. Sa loob ng 1 taon, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ang mga taong nanakit sa kanya ay karapat-dapat sa kapayapaan, kundi ang kanyang sariling puso ay karapat-dapat na lumaya mula sa poot. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noong una. Ang galit kay Rafael at Renata ay hindi na isang naglalagablab na apoy, kundi isang malamig na abo na kinalimutan na ng panahon. Hinayaan na niya ang batas at ang tadhana ang sumulat ng huling kabanata para sa kanila. Nakamit na ba niya ang tunay na kapayapaan? Nararamdaman ni Isabela ang matatag na tibok ng puso ni Lucian sa kanyang dibdib. Wala na ang kaba, wala na ang paranoia, at wala na ang takot sa bawat yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang bawat gabi niya ay hindi na binubuo ng mga panaginip tungkol sa yelo at rehas, kundi ng mga plano para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang katiyakan na anuman ang daluyong na dumating, alam na niya kung paano hawakan ang manibela. Lumapit si Gael sa kanilang tabi, dala ang isang manipis na shawl na isinalabal niya sa balikat ni Isabela. Walang salita ang namagitan sa kanila, tanging ang isang sulyap na puno ng pangunawa. Si Gael ay nanatiling angkla ni Isabela, hindi dahil kailangan niya ng magliligtas sa kanya, kundi dahil kailangan niya ng kasama sa panibagong paglalakbay na ito. Ang utang na loob ay naging isang malalim na pag-ibig na hindi kailangang isigaw dahil napatunayan na ito ng bawat sakripisyo. Ito ang huling artikulo ng kanyang pananampalataya. Isang mahalagang aral ang iniwan ng kanyang kwento para sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang tinig. Nagtanto ni Isabela na ang tunay na kaligayahan ng isang babae ay hindi nagmumula sa pagiging asawa ng isang makapangyarihang lalaki o sa pagkakaroon ng yaman at titulo. Ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa sariling buhay. Ang pagiging ina ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamatinding sandata na maaaring gamitin laban sa kahit anong uri ng kasamaan. Lucian, tandaan mo ito, bulong ni Isabela sa tainga ng kanyang anak habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho. Huwag kang matatakot sa alon dahil ang dagat ang nagtuturo sa atin kung paano maging matatag at kahit anong mangyari, ang iyong mama ay laging magiging parola mo. Huminga ng malalim si Isabela, nilanghap ang huling amoy ng dapit hapon. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na. Ngunit ang kwento ng kanyang pagbangon ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng walang hanggan. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan habang ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhanginan ay dahan-dahang binubura ng dagat na tila sinasabing ang nakaraan ay wala na at ang tanging mahalaga ay ang bawat sandaling magkakasama sila sa ilalim ng mga bituin.